Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Lumiyawi Game Series pa rin tayo at nasa last round na ng katatapos na tournament na naganap sa Spain. Grandmaster ang nakaharap ni Miao Miao, si Grandmaster Thomas Sosa ng Argentina. Magbuhat ng natalo si Miao Yi sa Grandmaster ng Spain, humarurot. Grandmaster na naman ang nakatapat niya last round pa. Siguradong naghanda itong si GM Thomas Sosa dahil nakita niya ang record ng bata. Aba, kumakatay ito ah. Kailangan maghanda. Pisakan pa rin ang nangyaring laban na ito. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang final standing. Ang ginawa ni Thomas, nag-E4, C5 si Miao Miao. Last round na, Sicilian pa rin, no? E6, open Sicilian, Knight F6, Knight C3, Knight C6, kinapture na. Iniba na ni GM kasi sa mga nagdaang laban, 'di ba? Yung nagna-knight DB5 tapos nagbi-bishop B4. Iniwasan ni GM yang ganyang line. Kumapture na sa C6, capture, E5, knight D5, knight E4 at nag-bishop B7, C4, atake kagad, knight B4, C5, aba, inipit kagad si Miao Miao. Yung D6 hinawakan, binarhan ang bishop. At nag-queen B8, tiniret kagad ang pawn sa E5. Nag-F4, dinipensahan, bishop A6. Ayan, dahil bad bishop, ipapalit sa good bishop. At nag-bishop E2 lang, kinapture na, queen takes E2, nag-queen B5, hinamon kagad ng queen to queen. Ano kaya balak? Para mawalan ng bantay ang D3 at C2. Tinanggap ang queen to queen at nag-king E2, knight D5, rook F1. Nako, balak yata ni GM aatake sa F5. Hinayaan lang, winelcome lang, bishop E7 at nag-F5 na. Kinapture, rook takes F5, nag-castle, bishop E3. Inoffer ni GM ang kaniyang bishop. Kasi pag kinapture nga naman, capture, knight versus bishop, medyo malakas ang knight dyan. At kinapture nga ni Miao Miao. Nako, mukhang kailangan may i-workout pa sa endgame ha. Dito kasi ang gusto ni Stockfish ay rook A C8. Bago capturein yan para bumagsak ang pawn sa C5. Ngayon ang gagawin, iiwas, bishop F2 tapos knight B4. Medyo mangungulit-ngulit ng ikot-ikot ng knight na yan na kapag nag-A3, magna-knight C6, ayun lilipat. Equal ang evaluation bar. Tapos mag-G6, papaalisin ang tore hanggang sa bumagsak ang pawn sa E5. Iyan ang gusto dito ng computer engine na maganda sa black. Pero, balik tayo. Kinapture ka agad ni Miao Miao. Takes, nag-A5, rook D1. Ayun, inatake tuloy yung backward pawn sa D7. Nag-rook AC8, kumounter na lang kasi weak yan eh. O, tama naman yung counter. Nag-rook D5, ayun, pinahinog muna ni GM. Tinirahan na ng matigas na veteran moves. Rook D5, depensa muna sa C5. At nag-rook C7, dinipensahan din ng D7. At nag-king D4, talagang yakap na yakap ang king sa pawn na yan. At nag-B4, king C4. Ayun, no? Butas-butas lang ang ginawa ni GM. Oh. Pupunta sa B5 mamaya. Nag-rook C8, battery. At nag-knight D6, double. Inistorbo na talaga, napabalik si Miao Miao. Kasi dito, kung kakapturin ang knight, kakapturin lang ng pawn, at pagpalagay natin, lagay natin sa B7 para hindi makapasok ang king, magro-rook DE5 hanggang sa pupunta sa E7. Nako, delikading ang black. Delikadong delikado. Okay, kaya napilitang bumalik, rook F8, depensa na rin sa F7 at nag-rook F3. Ayan, iwas lang. Mukhang babasag dyan. A3, pag kumapture, rook takes, may weak pawn sa A5. Nag-F6, ayaw na magpatumpik-tumpik dito ni Miao Miao. Kailangan meron siyang gawin. At nag-knight F5, another good move by GM Thomas. Inatake ang bishop, napaatras bishop D8 at nag-rook FD3. Pinatungan, pababagsakin ng pawn sa D7, nag-king F7. Nawindang na si Miao Miao. Ang lakas ng ginawa sa kanya ng GM na to. Okay. May pandepensa pa ba? Wala na eh. Kasi kung magro-rook F7 dito, mag-E6 lang mga kamatyas.
May atake pa sa torre. Pag ginapture, bagsak ang bishop. One piece daw ng black. Kaya no time to protect the D7. Nag-king F7 na lang at nag-G4. Pinagtibay muna ang knight sa F5. Dito kasi kung ang gagawin ay rook takes D7, rook takes D7, rook takes D7, king E6, magro-rook takes D8. Pwede pa rin naman sa puti, no? Lamang pa rin. Yun nga lang, syempre, persadong magpa-quality daw ng puti kasi double nga eh. Ngayon, magda-knight D4 check, hindi pwedeng capturing yan, may knight C6 double. Ang gagawin yan, king D7, E6 check, king C8, and C6. Nako, losing pa rin ang black dito mga kamatsas. Dalawang pawn yan na naka-forward ng ganun, mahirap yan. Okay? Kaya, nag-G4 dito para patibay sa knight, nag-G6, paalis na, knight D6 check, king E7, rook F3, accurate lahat ang birada ni GM, oh. Hindi ma-capture ang E5 kasi rook takes E5, mamamatchas ang king. Grabe ang bishop ni Meow Meow pagka ipit-ipit sa dulo. Nag-rook C6, ayan, para makahinga, maka-bishop C7 man lang. Nag-B3. Oh, inuunti-unti siya ni GM, oh. Ingat na ingat. Nag-bishop C7, kinapture na. Rook takes F6, rook E5 check, pwersadong ipangharang, rook F7 check, king D8, kinapture na. Kasi kung check, unang tingin ko nga dyan parang may matchas eh. Kaso pagka gumanyan, tatakas lang eh. May takas lang din. Kaya ginawa, sinimplihan na lang, capture, at dito po mga kamatsas, sige po, pakiguess nyo ang excellent move ng white sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Baliktad naman ngayon, no? Good move naman na puzzle sa kalaban ni Meow Meow. King B5. Long lights ang tore. Iyakan time. Sakit, walang pupuntahan ng tore. Kinapture na lang, takes, rook takes H7, pero hindi pa rin nawawala ng lakas ng loob si Meow Meow. Tuloy pa rin, bishop C7, protect sa A5, nag-H4, E5, nag-king C6, at talagang kakapturein ang bishop, nag-resign na si Meow Meow. Napaghandaan si Meow Meow sa opening, no? Tapos, ang factor dito yung endgame din. Endgame assessment din. Kailangan mapag-aralan ng malalim pa ni Meow Meow. Kailangan matibay pa siya sa endgame. Kailangan malakapablanka, malakarpob, malamagnus ang endgame niya para talagang kompleto na eh, no? O, tapos napansin ko din, nawala kasi Queen ng maaga eh. Medyo parang nawalan siya ng pangkikig doon, ano? Kumbaga sa boxing eh, kulang sa sapakan eh. Nawala Queen eh. Okay, yan po, no? Ito ang standing nila mga kamatyas. Silipin natin. Not bad pa rin naman sa performance ni Meow Meow. Ayan, yung tumalo sa kanya sa last round, champion, eh talagang malakas. At ang tumalo pang isang GM kay Meow Meow, Gagunashvili Merab, second place naman. Matitibay ang tumalo kay Meow Meow. At not bad pang 10 si Meow Meow sa dinami-dami ng mga players na yan. Daming titled players niya top 10. Pang ilan si Mother? Pang number 32. Ayan, at kung sisilipin natin ang performance ni Meow Meow, silipin natin, ayan plus 46 siya, ang laki niyan. Plus 46 ang dagdag sa kanya. Kung siya ngayon ay 22-26, meron siyang naipon na rating na lalabas. Monthly na kasi lumalabas ngayon ang FIDE rating eh. Di lalabas ilan yan? 22-72 na. Di ba? Malaking bagay yon. Kasi umabot na nga siya ng 23.99 kung matatandaan nyo po eh. Bumaba lang. Kasi napagtatalo din siya nung nakaraang taon. Nung December to January, papasok ng 2023, medyo napisak siya dun eh. Pero ngayon bumabawi. Okay? Pero hindi dito nagtatapos ang kaniyang mga laban na ating masusubaybayan. Dahil ito ay chess festival, sumali din siya sa rapid 15 minutes plus 5 seconds increment mga kamatsas. Meron tayong babay-bayin uli araw-araw. Nambugbog na naman siya doon at napakaganda ng mga naging laro niya. Matutuwa talaga kayo at kapupulutan nyo ng mga discarding pang atake talaga mga kamatsas.
Ayan, abangan nyo ha. Maraming salamat sa inyong matiyagang panonood. Sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili kayo. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.